Magluluto ako ngayon ng dalawang putahe. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng cake na walang oven. Kakauwi ko nga lang pala galing sa trabaho at gutom na ako. Hindi kasi ako nakapag-lunch dahil nakalimutan kong bumili ng pagkain at late na rin akong gumising. Kaya heto, pag uwi sa bahay, medyo gutom na ang mamasang ninyo mga inday. Cream cheese nga pala yung hinihiwa ko mga inday. Kahit hindi naman siya kailangang hiwain, hiniwa ko pa rin dahil medyo matigas kasi siya. Pa-square-square ko nga lang palang hiniwa yung cream cheese mga inday para madali siyang matunaw mamaya. Pagkatapos kong hiwa-hiwain yung cream cheese, kumuha na ako nitong pancake mix. Isang pack lang mga inday ha, ikaw lang naman kakain. Mura lang pala tong cake na gagawin natin, wala pang 1,000 yen, I swear to Buddha. Tapos yung clear glass bowl na ginagamit ko ngayon, binili ko lang yan sa Daiso, tag 300 yen mga inday. Pagkatapos maglalagay tayo na itong 200 ml na fresh milk, talagang sinukat ko mga inday. Hindi talaga tayo pwedeng magkamali sa measurement pagdating sa paggawa ng cake. Pagkatapos imimix na natin mga inday, wala akong electric mixer kaya okay na yung wire whisk. Sa Daiso ko nga pala binili yan, tag 100 yen lang yan. Nung medyo nalo-halo ko na, dinagay ko na rin itong cream cheese. Sa puntong ito, hindi ko talaga alam kung anong ipapangalan ko sa niluluto ko ngayon mga inday. Kaya simplihan na lang siguro natin, cake with cheese. Walang mangbabash ha, hindi niyo kinaganda yan. Pagkain ko to. Basta ako ginagawa ko lang sa kusina kung ano yung pumasok sa isip ko mga inday. Nilagyan ko na rin pala ng asukal, muntik pa akong magkamali dahil magkatabi yung iodized salt ko at saka itong asukal. Kayo na rin ang bahala kung gaano karaming ilalagay yung asukal. Mix-mix lang ulit mga inday hanggang sa matunaw yung cream cheese, pero sad to say, hindi siya masyadong natunaw at tinamad na rin ako dahil gutom na ako. Pagkatapos maglalagay na rin ako nitong itlog, hindi ko muna siya hinalo sa mixture kasi baka sira na yung itlog. Alam niyo naman dito sa Japan, di ba, may expiration ng mga itlog. Yan, tagal-tagal na ng itlog nito sa ref ko, mga inday. Pero minsan kasi di ba, kahit na-expired na siya, pwede pa namang gamitin yung itlog. Kayo ba tinatapon nyo pag na-expired na yung itlog? Pagkatapos mix-mix lang ulit mga inday, kita nyo naman, medyo buo-buo pa yung ano niyan, yung cream cheese yan mga inday. Pero laban Japan, kaya natin to. Kumuha na nga ako nitong spatula para durug-durugin itong cream cheese. Any tips mga inday kung paano ba talaga durugin itong cream cheese? Hindi nga pala ako expert sa pagluluto ha, kaya pasensya na. Nasa sa inyo na rin kung gagayahin nyo itong ginagawa ko ngayon, pero sinasabi ko sa inyo masarap ito, I swear to Buddha. Bagay na bagay ito sa may mga bata sa bahay. Alam niyo mga bata, di ba, mahilig sa cake. And alam niyo naman ang mahal-mahal ng cake dito sa Japan. So dito ko nga lang pala lulutuin ito mga inday. O wag mag-advance mag-isip, hindi ko lulutuin sa rice cooker yan mga inday, wala akong hulmahan. Kung may maganda kayong hulmahan, edi kayo na, edi wow. Pagkatapos nilagyan ko lang 2 slice ng cheddar cheese. Wala lang, trip ko lang para may ibang kulay. Tingnan natin kung anong lasa mamaya. Pagkatapos tinakpan ko lang nitong aluminum foil. Takpan nyo talagang mabuti mga inday para hindi pumasok mamaya ang tubig. Ganyan mga inday, sikipan nyo ang pagsasara kayong kagaya kong masikip. Pinatong ko na rin itong takip ng rice cooker para siguradong walang papasok. Naglagay na nga pala ako sa kaldero nitong tubig mga inday. Diyan natin lulutuin ang cake. So dahan-dahan lang ang paglalagay mga inday. So dapat hindi masyadong marami ang tubig, yung tama lang. At dapat hindi siya lulutang. So syempre, sisindihan na natin yung apoy. Ihinaan ko yan mamaya pag medyo kumulo na. At pagkatapos nag-set na rin ako ng mga 1 oras lang naman para siguradong hindi tayo makalimot, gagamit tayo ng timer. So ito yung point na medyo kumukulo-kulo na siya mga inday. Ayan. Naghiwa na nga pala ako ng ibang ingredients para sa pangalawang luto ko niyan. So ayan, 14 minutes na lang, hindi na makapaghintay. At pagkatapos ng 1 oras, binuksan ko na mga inday. Gumamit na ako ng gloves dahil feeling ko mapapaso ako. Pasensya na talaga, wala akong ibang gamit na pangluto dito kaya heto, taste-taste na lang sa ganito mga inday. Kung may gamit lang talaga ako kagaya ng pangputo, nagputo na ako mga inday. Pwede itong gawing puto mga inday, I swear to Buddha. So heto na siya mga inday. Medyo natuwa naman ako sa resulta niya, promise. Second time ko nga palang ginawa ito. Yung first time ko talagang sobrang palpak mga inday. Kaya hindi ko na ako nag-post. Kaya yun, tichinek ko muna kung talagang naluto yung gitna. And perfect, naluto talaga siya mga inday, I promise. Tapos gumamit ako ng spatula dahil chinek ko yung gilid kung dumikit pa siya at mukhang hindi naman mga inday. Hindi kasi ako naglagay ng butter or margarine sa ilalim. So perfect na to para sa akin for my second time. At ayan, ibabaliktad ko na po siya sa plato. Medyo kinakabahan pa ako mga inday dahil hindi ko talaga alam kung anong kalalabasan nito sa loob. Bulol lang. So dahan-dahan ko siyang inopen mga inday. Dyan, dyan, dyan. At ito ako talagang napasigaw ng slight lang naman. My very first homemade na cake. Ay, sobrang lambot niyan mga inday, promise. At may init pa. Sobrang saya ko talaga dyan. So kumuha na ako ng kutsilyo mga inday at hiniwa ko lang siya ng pangapat na portion mga inday. Akala ko nga medyo hilaw sa loob, pero nung nakita ko hindi pala siya hilaw. Yung cream cheese pala yon na hindi natunaw. At heto na, the moment I've been waiting for, the lafangan portion. So plano kong magbaon nito para bukas. Dahil night shift kasi ako bukas kaya gumawa ako para meron akong papakpokin. Diyos ko, nahihirapan na talaga ako magtagalog. Magbibisaya na ako sa next mga videos ko. Ayoko na magtagalog. Hirap. So eto na inday. Sobrang soft talaga niya, promise. So ayan na.
Hindi yan scam mga inday. Talagang malambot siya. Tinan nyo, mainit-init pa. At talagang ang soft niya. I swear to Buddha. Okay na sa akin yung lasa mga inday. Ewan ko lang sa inyo ha. Sinubukan ko nga palang lagyan nitong caramel sauce and I promise, lalo siyang sumarap nung nilagyan ko na siya ng caramel sauce. Pwede kayong maglagay ng kahit ano mga inday, kung anong trip nyo sa buhay. Pwede kayong maglagay ng icing kung trip ninyo. Pwede kayong maglagay ng strawberry jam kung trip ninyo or blueberry jam. And promise, nasarapan ako sa result. I'm so proud of myself. So, pwede nyo pong gawin ito kung may mga anak kayo, pwede nyo silang pagkainin, kung may mga birthdays, mga ganyan, o diba, pang regalo. At masarap po ito sa kape sa umaga, I promise. Pagkatapos kong kainin yung isang hiwa, mga inday, kumuha pa ako ng isa pang hiwa. Sabi ko nga isa pang hiwa. Para bukas na lang ulit yung kalahati. Tapos, nilagyan ko naman this time ng blueberry, ano ba nga ba ito? Blueberry jam. Yung palaman. Pero, ang review ko honestly ha, mas masarap yung caramel sauce nang pinatong ko siya. Masarap din naman tong blueberry jam. Pero mas nasarapan ako doon sa, anong tawag doon? Hindi na talaga mag-Tagalog. Doon sa caramel sauce. Baka magbisaya na talaga ako sa mga next video ko mga inday. Dahil ang hirap mag-voice over ng pure Tagalog. Nauutal ako. So yun lang mga inday. Sana natakam kayo. Try nyo, promise. Hindi kayo magsisisi. Masarap. I swear. And thank you nga pala dahil everyday po akong may new followers. So thank you so much mga new followers. Hindi talaga ako nasi-zero everyday. Kahit pa isa, dalawa. Nagkakaroon talaga ako ng mga bagong followers. So yun lang.